Hello, hello, Virgo Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 4 hanggang 10. So siya nga pala mga mahal kong Virgo, ihanda mo na ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot sa dulo ng ating reading, okay? Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan mo yan at sa dulo babasahin natin at sasagutin natin yan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Virgo ang mga mensaheng dapat nilang malaman this week. Inhale and exhale. Your cards for the week you have. Beautiful. Medyo maganda. Oh, wow. Nice, nice, nice. So siya nga pala mga mahal kong Virgo ha, tulungan niyo po ako. Continue liking, commenting, and please do not skip the ads. Malaking tulong po sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Kaya sa mga nag-subscribe din po, hello, welcome po sa ating channel. Thank you for your support. I-share nyo din ang ating video para po maraming mga Virgo din makapanood pa. Okay? So, thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron po kayong the Seven of Wands. Okay. You have 7-7 here. Talaga namang very lucky ang energy mo this week. Kaya naman gamitin mo ng tama. Okay? So, with the Seven of Wands, sabi dito, panahon na to make a stand. Ramdam ko dito na dapat daw panindigan mo na yung isang bagay na alam mo naman na kaya mong ipanalo. Alam mo naman na kaya mong gawin. Kitang-kita ko dito na minsan may mga laban na tayong mag-isa lamang ang kayang gumawa. Na kahit na walang suporta ng iba, kahit na walang tulong ng iba, kung alam natin kaya natin, ilaban mo. Okay? This is also the week na magbibigay ka na ng boundaries. Okay? For other people na alam mong toxic, na alam mong minamanipulate ka or ginagamit ka, yung parang mapapasabi ka na lang na enough is enough. Ayoko na, sobra na yan, away na kayo, chupi na, parang ganyan. So you are now eliminating yung mga toxicity sa life mo this week. Ayaw mo nang maingay, ayaw mo nang magulo, ayaw mo nang bigla ang lakad, ayaw mo ng mga bagay na sisira doon sa mga plano mo this week, parang ganyan. So kita ko dito na ipaglalaban mo yung sayo, kukunin mo yung sayo, at maninindigan ka sa mga alam mong tama. Congratulations po. Especially in your core energy, meron kang the 8 of Swords. Alam mo ikaw, ramdam ko, pare-pareho tayong Virgo, ramdam ko dito na may mga bagay na parang feeling mo, parang stuck na ako dito Kahit anong gawin ko sa kanya, kahit anong ayos ko sa isang bagay, you always feel na bakit ganun? Bakit ang hirap? Bakit nakakapagod? Ba't ganito yung nangyayari? Ginagawa ko naman lahat, binibigay ko naman ang lahat, pero bakit parang I can't seem to find the outcome or the way out of this, no? So pinapayuhan ka ng yung spirit guides na maupo. Ano ba yung mga negative self-talk na sinasabi mo sa iyong sarili na dahilan kung bakit ka nahaharangan? Halimbawa, balak mong gawin tong isang proyekto or magpasa ng gantong presentation or mag-apply doon, pero iniisip mo agad, ay hindi ko ata kaya yan, baka ma-reject lang, ay baka kung ano lang sabihin sa akin, wag na lang, naku, baka magsayang lang ko ng oras. Pinapangunahan mo, Virgo, yung mga bagay kahit na minsan okay naman. Kaya sabi ko nga sa inyo, defend, ipaglaban mo. Kung talagang naniniwala ka na kaya mo yan, maaabot mo yan, push. Because you will see na, ay, kayang-kaya ko tong lagpasan, kayang-kaya ko tong ipaglaban. At hindi ako susuko, especially kung alam kong para sa akin to. Ngayon, masyado ka lang daw na-caught up doon sa pagod, sa dami ng ginagawa, sa pasikot-sikot. Kaya medyo parang nawawalan ka ng gana or nawawalan ka ng pag-asa. Pero in reality, kaya mo eh. Okay? Clarify natin.
The Page of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan mo daw makipag-communicate para mahanap mo yung tamang tulong, tamang tao, malaman mo yung tamang diskarte, tamang paraan, nang sa ganon hindi ka stuck. Sinasabi dito ng yung spirit guides na you need to research more about something na kinakaharap mo. Halimbawa, nagpapagawa ka ng bahay. Di ko alam, biglang pumasok dito yung nagpapagawa ng bahay. Tapos parang feeling mo, ano ba yan? Hindi ako makahanap ng tamang contractor, hindi ako makahanap ng tamang foreman na pasok sa budget ko, yung balak kong ipagawa. So ang armas mo, magre-research tayo. No? Maaring kulang pa yung kaalaman mo sa isang bagay, kaya parang feeling mo stuck ka. So ngayong linggong ito, maghahanap tayo ng marami pang impormasyon na makatulong sa atin para masolusyonan yung ating issue. No? Importante yan. So, mga mahal kong Virgo, mga kapwa ko Virgo, ano ba tong problema mo na parang feeling mo stuck ka? And what do you think yung mga plano mo this time na gusto mong maganap, gusto mong maituwid para maganap yan this week? Comment down below, it will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Ace of Pentacles. Sabi dito, ngayong linggong ito, mag-focus ka sa mga bagay na maganda, sa mga biyaya. Ano yung mga opportunity na talaga namang dumadapo sa'yo na hindi mo kailangang paghirapan. Parang ganun eh. Meron dumadating sa'yo na hindi mo naman masyadong nilakad, hindi mo naman siya desperadong hiningi, pero nandiyan, 'di ba? Binibigay sa iyo, inaabot sa iyo, binibigyan ka ng chance. So, why not i-focus natin ang ating sarili doon sa biyaya at doon tayo mag-effort. Kaysa mag-effort ka daw sa mga maling tao, sa mga maling kaibigan, sa mga maling pinagpapaguran mo na you realize this time, ilagak ko na lang dito. No? I don't know why, narinig ko na parang mas appreciative ka this week. Parang ganun eh, mas pinapahalagahan mo na lang yung meron ka napapala. Kaya sa doon sa iba na sipag ka ng sipag doon, gawa ka ng gawa doon, pero you realize, teka, nagsasayang ba ako ng oras doon? Or should I focus more on something na alam kong sigurado ang kaching-kaching, siguradong meron ako mapapala. Parang ganyan. Okay? Ace of Pentacles, the Six of Pentacles. Yes, yun talagang alam mong meron ka mapapala. 6 here is angel number of reflection. So pinapayuhan ka Virgo na mag-reflect ka. Ito mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan, tignan mo. Kung yung bang pinag-e-effortan ko, meron ba ako napapala o wala? Halimbawa, nag-e-effort ka sa barangay nyo na ito, lahat binibigay mo oras kahit gusto mo nang matulog, pero na-realize mo, wow, wala naman nakikinig, hindi ako pinapahalagahan, siguro I need to backtrack my effort at ilaan ko na lang sa mas kapaki-pakinabang, halimbawa, oras ko sa mga anak ko, oras ko sa pagtulog, mga ganyan. So, itong reflection this week ang magpapagana sa'yo na parang, okay, alam ko na gagawin ko. Dahil hindi gumagana noon at medyo may mali doon, now alam ko na kung saan ko ilalagak yung karapat-dapat. Parang ganyan. So, with the Six of Pentacles, clarifying our Ace of Pentacles, talagang merong ibibigay sa'yo this week ha. Merong ibibigay sa'yo na karapat-dapat na biyaya. Maaring ito yung patas na nabayad, ito yung nakabinbin na dokumento, ito yung approval na matagal mo hinihiling na kapag nakuha mo this week, alam mo na makakatulay ka na sa mga bagong bagay, no? So asahan mo na meron ka mare-receive. At yung pag-receive mo na yan, Virgo, kailangan tapatan mo to ng sipag nang sa ganun, kung ano man tong blessing na ito, ay talaga naman magdire-diretso at hindi masayang. Panahon talaga to para manindigan, lumaban, tumayo, huwag kang ma-intimidate, huwag kang matakot kasi the fact na sa'yo binigay yan, ibig sabihin kaya mo. Okay? So, Virgo, taga saan po kayo? No? Ano pong ginagawa nyo this time while watching this video? Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nanonood ng ating reading? And tuwing kailan ang fiesta sa lugar ninyo? Comment down below po.
In the area of what you need, meron po kayong the Knight of Cups. Alam mo, ang kailangan mo ngayon, Virgo, sabi dito, maging bukas ka sa mga bagong offer, maging bukas ka sa mga bagong pagkakataon, especially ngayong Mayo na ito, maraming bakasyon, maraming wala sa regular jobs, and maraming pagkakataon na magbubukas para sa'yo. Halimbawa, sideline, or a second job or online na trabaho, no? Sabi dito, minsan wag mong hindian yung maaaring magandang bagay para sa you this week. You really need to open yourself for something new and tell yourself na why not? Why not? Try lang natin. Why not subukan ko lang? Why not bigyan ko ng tsansa, parang ganyan. So, pinapayuhan ka dito na open your heart, no? Talagang ibigay mo lahat ng passion mo, love mo sa isang bagay nang sa ganon, magkaroon to ng patutunguhan at magkaroon to ng magandang direksyon. Okay? Knight of Cups, the Magician card. Okay, meron kang minanifest. Unahin ko na muna, yung may mga minanifest na job, may mga minanifest na offer, at may mga minanifest na new door. This is happening for you. Ang kailangan mo ngayon, Virgo, ay talagang maniwala na kaya mo. Minanifest mo yan, darating na ngayon, panindigan, yakapin. At talagang ihanda ang puso na gagawin ko to, I will be responsible for this, ready na ako. Okay? But for others po dyan, sinasabi dito ng yung spirit guides, you need to act now. Kailangan mo daw kumilos pagdating sa mga bagay na kaya mo namang simulan, kaya mong gawin, kaya mong ihakbang. No? Meron ka daw skills, talent, ability na pwede mong i-offer. No? Hindi ka kapos, hindi ka kulang, hindi ka maliit, hindi ka tawag dito, hindi ka less of a person. Meron kang i-offer at talagang pag kumilos ka lang, you will see na people will notice your ability. People will notice what you can give. Kaya minsan, yung kaya nating ibigay, kaya nating iabot, kaya nating simulan, nahaharangan dahil kulang tayo sa aksyon. So ngayon sinasabihan ka dito na begin to trust yourself, take forward, kayang-kaya mo to, nothing is impossible for you, simulan mo yung mga bagay na gusto mo. Panahon na yan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Page of Pentacles. Si Page of Pentacles, sabi dito, pag pinag-aralan mo, with many research, with many information, yung kinakaharap mo ngayon, makakawala ka na sa pinaghihirapan mong bagay. Kung iniisip mo, naku, lahat na ng posibleng outcome ginawa ko na, lahat na ng posibleng option ginawa ko na. Sigurado ka ba na lahat-lahat talaga pinag-aralan mo? Sabi dito, may darating sa yung isang magandang idea or isang magandang pagkakataon na parang mapapasabi ka na, wow, this is it. Ito na yung bagay na magagamit ko para makawala na ako dito. Buti inaral ko. Buti nagtanong-tanong ako. Buti humingi ako ng payo sa iba. Buti nilakad ko to. Because kung hindi ko pinagsumikapan now, hindi ko makikita itong possibility na ito. Ngayon, meron na akong solusyon para makawala sa problemang ito. Parang ganyan. So, pinapayuhan ka talaga this week na huwag ka lang tumingin sa maliit na aspeto. Lawakan mo ang mata mo, lawakan mo ang isip mo para mahanap mo yung sagot na kinakailangan mo na swak doon sa kinakaharap mo ngayon. Kasi merong solusyon, merong paraan. Kaya kapag nakita mo yung paraan na yan, huwag kang matakot. Yakapin mong mabuti and tulayan mo. For sure, mahirap yan sa simula dahil bagong-bago, hindi mo pa naiintindihan masyado, medyo may takot pa dyan. Normal yan, normal yan. Ang importante dito, you are ready to take on the challenge nang sa ganon makawala ka na sa problemang ito at talaga namang manalo ka kasi kayang-kaya mo. Okay? And in the near future, heto ka, you have the Six of Pentacles telling me life will be balanced soon. No? Gets mo na kung ano yung para sa'yo. Wait, hindi ko pa pala siya na-clarify. Balikan natin si Page of Pentacles. The Nine of Cups. Okay. Alam mo na, Virgo, pag lumalabas to, time na for you to make a wish.
pumikit ka na dyan, mag-wish ka na. Okay? Yes, itong bagong paraan na makikita mo daw, ang sasagot, magfulfill sa'yo sa pangarap mo makawala sa problemang ito. No? Kung naman tong parang feeling mo stuck ka, hindi ka makagalaw, feeling mo nakabitin ka dyan at walang nangyayari, no? Makakaalis ka na dyan dahil sa bagong pagkakataon na ni-research mo at pinagtanong-tanong mo. You have found the way out of the situation at sobrang saya mo dahil dumating din siya. Na parang, yes, nandiyan na yung sagot, yes, nandiyan na yung solusyon, yes, nandiyan na yung chance ko, and papalapit ka na sa goal mo. Congratulations. Balik tayo kay Six of Pentacles sa yung near future. Sabi dito, ang tabayanan mo, 6 days, 6 weeks, or 6 months, darating sa iyo yung isang bagay, maaaring package, document, approval, tawag, or confirmation na magagawa mo na yung gusto mo. Meron kang hinihintay and you've been waiting patiently for your turn. No? Sabi dito, huwag kang mag-alala, darating din yan. And you need to be really, really patient this time. Pinapayuhan ka rin na ilagak mo sa mga tamang bagay yung effort, pera, energy mo, at kailangan nang i-evaluate ngayon kung ano yung mga asungot na dapat mo nang itaboy nang sa ganon makapag-focus ka talaga sa mas importante. But this week is really a week for receiving, pagtanggap. Tatanggapin mo yung mga bagay na alam mong para sa'yo at dulot ito ng mga pinaghirapan mo din. Congrats po. Six of Pentacles, the Ace of Swords. Yes, malinaw na kay Virgo kung ano yung mga bagay na dapat kong paglagakan sa hindi. Halimbawa, na-realize mo na ito yung trabaho ko sa araw, tapos tinutumbok ko pa yung pagiging singer ko sa gabi, halimbawa. Pero yung pagiging singer mo sa gabi, kulang sa bayad, kulang ka na sa oras, parang feeling mo, wala naman nangyayari. So ngayon, lilinaw sa isip mo na, okay, kailangan ko nang pag-focusan tong day job ko, wag muna tong singing. Parang ganyan. So kung ano man tong mga binabalanse mo na, I will give effort more on this rather than this, malinaw sa iyo yan this time. At alam mo na kung ano talaga yung dapat mong pagpawisan, pagpaguran, pagfokusan. Congrats po. I don't know why, narinig ko rin dito may panalo ka about something. Sa'yo ibibigay yung grasya, kaya sobrang clear na sa'yo yung path mo moving forward. Narinig ko rito parang chosen one ka, promotion, yes, and talagang handpicked. Ikaw yung pipiliin out of many people para dito. Congratulations po. In your challenge, meron kang the King of Pentacles. Pinapayuhan ka, Virgo, to be practical, especially with your money this week. Okay? Hindi pwedeng, ay, ang ganda-ganda niyan, bibilin mo na. Ay, parang ang sarap-sarap kumain ng isang bandihadong oyster, king crabs, pero na-realize mo, ay, parang napagastos ata ako ng malaki dyan. So, kailangan mong isipin mabuti this week kung paano mo hahawakan ng pera, ang budgeting mo, ang gastusin, kailangan practical, kailangan talaga alam mong kailangan ngayon. Imbes na indulgent ka bigla with how you feel. Nalungkot ka lang, bibili ka agad ng 10 bag, or masyado ka masaya, nakapangako ka na ililibre mo yung buong kabarkada mo lahat for the day. So, kailangan dito, wag mo hayaan na may impulsive decision ka with your money. Make sure na pagkagastosan lamang yung importante at talaga namang alam mong kailangan this week. Okay? The King of Pentacles, you have the Queen of Wands. Yes, your emotions. No? Sabi dito ng yung spirit guides, sometimes you're too happy, you're too indulging on things na parang nakakalimutan mong tutukan ng maayos yung mga pundasyon or mga dapat alagaan, dapat na maging hands-on ka. Sabi dito, masyado mong feel yung okay lang yan, okay lang yan. Minsan, we need to be sigurista, no?
At panahon to para maglagak ka ng maraming oras, atensyon sa mga pinapangalagaan mong bagay. Kung negosyo man yan, trabaho, project, or sideline, or diskarte, kailangan daw talaga tayo ay mindful on how we work, on how we spend, and how we try to navigate itong mga bagay na ito. Minsan sobrang saya, sobrang enjoy. Minsan daw nakakasira yan ng diskarte doon sa dapat pagseryosohan. Parang ganyan. Very clear naman siguro sa iyo yung meaning ko dyan na alam mo yun yung parang we always try to be jolly about things pero nakakalimutan natin na this is a serious matter kaya hindi pwedeng pabara-bara or bigla ang decision lamang. Okay? In your fortune, meron kang distant thunder, clear the air. Linawin daw ang mga dapat linawin. Nang sa ganon, walang problema, walang aberya, especially sa schedule mo, sa mga pinapagawa sa'yo, sa mga inaasahan mo sa kanila, and vice versa. Kailangan daw malinaw yan, walang magulo. Nang sa ganon, alam mo yung inaasahan mo at alam mo rin yung makukuha mo with that conversation. Okay? Iwas ka rin daw sa mga misunderstanding, sa mga inakala niyang mali mong sinabi o ikaw din sa kanya, no? Kailangan linawin 'yan. You have the Two of Pentacles in your fortune telling you na things will balance this week, no? Makakagawa ka ng paraan para balansehin ang schedule mo, para balansehin lahat ng task na ang hirap-hirap solusyonan isa-isa, pero makakaasa ka na this week makahanap ka ng tamang diskarte kung paano mo yan masosolve ng sabay-sabay at kung ano yung mga dapat kong unahin. Ramdam ko rin dito na this week there will be more time for you to rest, no? Sabi ngayon na-realize mo na I don't need to give 300% kung ang kailangan lang naman ay 100%. Gets mo? Halimbawa, nagkatrabaho ka tapos lahat tinapos mo agad for the day. And na-realize mo, teka, may bukas pa naman. Uwi muna ako, mag-enjoy muna ako with my family. So, vina-value mo na yung work hard and play hard. Meron ka ng time for yourself. Binibigyan mo na yan ng oras at schedule. At wala ka na ring, parang wala ka na ring hesitation to say no kapag alam mong teka, hindi ko ata kaya yan. No muna, marami pa akong hawak. Parang ganyan. Okay? Ngayon, linggong ding ito, makakaasa ka na okay ang paghawak mo sa pera, kayang-kaya mong bayaran yung mga dapat bayaran, and then kaya mong pagkasyahin yung budget for the week, kayang-kaya mo ring ma-stretch yung ipon mo or yung naisip mong dapat pagkagastosan, no? May paraan ka para balansehin yan. Two of Pentacles, the Chariot card. Yes, mas makakaabante ka ngayon dahil kayang-kaya mo ng panghawakan. Sabi ko nga, yung schedule, yung budgeting, yung mga bagay na ayaw mo ng hawakan na panggulo lamang or pampabigat lamang. Ngayon, you are now able to say no para yung mga hawak-hawak mo makaandar ng maayos, which is good for all of us. Smooth sailing nakita ko dito at hindi masyadong mabigat itong linggong ito para sa'yo. Congrats po. In your divine messages, meron kang a win-win outcome is forecast. I-claim mo to. Talagang meron ka daw panalo this week. Kung ano man daw ang mangyari, kung ano man daw itong pinaglalaban mo, kung ano man itong balak mong i-push or to defend, it will be a great win para sa'yo. Congrats po. In your divine messages, meron kang the Seven of Pentacles. Alam mo, malaking paalala sa iyo to, Virgo, na huwag mong madaliin yung isang bagay na worth the wait. Sabi dito, kailangan talaga minsan magtiyaga, maghintay, at manalig sa right timing. Minsan kasi meron tayong mga bagay na pinipilit nating matapos, pinipilit nating magkaroon ng sagot agad-agad, pinipilit nating maka-move on agad-agad. Pero may mga tamang oras para dyan. May mga tamang araw, may mga tamang pagkakataon. So wag piliting mahinog yung hindi ka hinog-hinog pa. Wag mo lagyan ng karboro yung prutas para talaga namang mahinog agad. You need to wait. You need to be patient. At darating din yan para sa'yo. Okay? Seven of Pentacles, the Six of Swords. Yes, mag-move forward to in your time.
Kaya kailangan ngayon mapanatag ka that soon everything will arrive. Soon everything will work out. Soon lalagpas din to. Itong paghihintay na to, lalagpas din to. Makakaabante rin ako. Pero yung hinihintay ko, dapat nakatutok ako dyan. Talagang hands-on ka at hindi ka lalaylay yung performance mo para talagang dumating na yung pag-move forward. Okay? So be patient, wait, and just tell yourself, darating to in God's perfect timing. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have table, hard work ahead. Kailangan talaga natin gumalaw ngayon, magsipag para sa mga bagay na kasi pagsipag, pero huwag kang mag-alala, balance ito, may time ka rin to relax, to have fun. Okay? You also have casket, someone is going out of your life or the end of a situation. Talagang meron ka ng puputulin, meron ka ng boundaries, meron ka ng ilalayo. Ramdam ko dito na you will know your limitations and you will tell people na sorry, hindi ko kayang tanggapin yan today, busy pa ako, parang ganyan, no? So you will put talaga yung mga tuldok or kaya stand up for other people. Bird flying news is on the way. Wow, meron daw po kayong magandang balita na darating this week na magpapaabante sa'yo sa mga bagay na kinalugmukan mo ngayon o parang feeling mo stuck ka. Dahil sa balitang ito, makakawala ka na sa stock energy na yan. You have September. O mga Virgo September dyan. Hello, hello. Meron daw po tayong mga special occasion or milestone pagdating ng Setyembre. Congrats po. Ang outcome ni Virgo for May 4 to 10, meron po kayong, lumipad, the Strength card. Okay, sabi dito, relax ka lang. Kasi lahat ng bagay, kaya mo. No? Kung mahirap man yan, maraming dapat asikasuhin, nakakapagod, kaya mo. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mataranta, huwag mong pangunahan, just do your best. Everything will work fine. Strength card, the 10 of Cups. Panahon to gather your family, to bond with your family, at yung mga problema, yung mga issue, yung mga dapat mong asikasuhin, yakang-yaka mo to. Just enjoy this week. Enjoy, enjoy, enjoy. Okay? So, Virgo, dumako na tayo. Mabilisan lang sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on your question. Inhale and exhale. The answer, you have Strength card, the 3 of Wands, and the Tower card. Beautiful. At the bottom of your deck, you have the Queen of Swords. Ngayon, meron kang dapat na choice na gawin. At yung choice na to dapat daw, Virgo, ay malinaw sa isip mo, ha. Hindi pwedeng napipilitan ka lang or pressure mula sa ibang tao. You need to make a stand and you need to speak up. Magsalita ka na ayaw mo to, gusto ko yun, ayoko na niyan, sobra na kayo, enough is enough. You need to speak up for you to be able to get what you want. Okay? And that takes courage. That takes really power para magbago ang buhay mo. Kung wala kang paninindigan at wala kang aksyon para sumulong or sumuong sa bagay na yan, may hirapan ka eh. So, what do you really want, Virgo? Ano ba tong hinihintay mo na talagang alam mong para sa'yo? You need to make a stand. Aksyonan mo to, maging matapang ka ngayon, nang sa ganon, magbago na yung takbo ng buhay mo regarding your question. Because you can create this change. Kailangan lang talagang tumayo, humakbang, manindigan, mag-decide, at sabihin mo sarili mo na, okay, I have decided, I will do this, paparindigan ko to, ilalaban ko to, para magbago na yung sitwasyon mo sa question na yan. If you're asking the question yes or no, the answer is a big, big yes. Kayang-kaya mo, magpakatatag ka lang, kayang-kaya mo mag-expand or mag-grow sa bagay na yan. Things are changing. Congratulations. Okay? So Virgo, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 4 to 10. So po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga kapwa ko Virgo. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.